unwavering. So ito ay pwedeng stories of faith, stories of purpose, stories of strength, obedience, stories of promise, and so on and so forth. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan is unwavering concerning stories of faith. No? At ang topic natin ngayong hapon is Abraham, example of unwavering faith in God. Si Abraham ang halimbawa ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Sino nakakakilala dito kay Abraham? Taas ang kamay kung pamilyar kayo sa pangalang Abraham. Sige, kindly raise your hands. Okay, yung iba hindi pa nila kilala. Hindi yung kapitbahay niyong si Mang Abe, si Mang Abraham, kundi yung Abraham ng Bible ang atin pong pag-aaralan ngayon. Ngayon, bago natin tunghayan yung text na bagay na ating pag-uusapan ay maunawaan muna natin ano ba ang ibig sabihin ng unwavering faith. This is important na maunawaan mo ano ba yung unwavering faith. Kasi yung topic natin patungkol kay Abraham ay halimbawa siya ng unwavering faith. And we need to understand first, what is unwavering faith? Ano ba yan? Okay? Okay. Ano nga bang ang tinatawag nating unwavering faith? Para maintindihan ninyo, kunin natin sa Tagalog ang salitang unwavering faith. Ibig sabihin sa Tagalog ng unwavering faith ay hindi nauuga na pananampalataya. O, in other words, matibay na pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng unwavering faith. At halimbawa nito, una, ay katulad yan ng pananampalatayang hindi mabilis na magiba, bumagsak o mabunot na katulad ng puno. Kailan ba na ang isang puno ay nagigiba, bumabagsak o nabubunot? Pag may panahon ng bagyo o kaya panahon ng lindol. Di ho ba? May mga punong bumabagsak dahil yumuyugyug ang lupa. At dahil doon, may mga punong bumabagsak. Meron naman, puno bumabagsak o kaya ay punong nabubunot dahil sa lakas ng hampas ng hangin. Ang mga bagay na yan ay katulad din yan ng mga problema at mga pagsubok sa buhay. Niyuyugyug ang ating pananampalataya, pero hindi siya bumabagsak. Amen? Sumasayaw ang ating faith katulad ng isang tahanan. Pag lumindol, nandaman mo sumasayaw siya, pero hindi siya bumabagsak. Hindi siya nasisira kasi matibay yung bahay. Ganyan din ang unwavering faith. Bagamat nililindol, pero matatag pa rin siya, hindi siya bumabagsak. At ang ikalawang halimbawa ng unwavering faith ay itinulad sa isang lumaragasang baha, no? Baha ng problema, baha ng pagsubok at tukso. Ngayon, kung meron tayong unwavering faith, ito ay tumutukoy sa isang pananalig na hindi madaling maanod ng baha ng problema, pagsubok at tukso. Nakakita na ba kayo ng mga inanod ng baha? Di ba marami tayo nakikita, lalo na diyan po sa Marikina River. May isang buong bahay, noong panahon ata yan ng kasagsagan ng bagyong Undoy. No? Na halos po, ang daming bahay na tinangay, pati refrigerator nga tinatangay, inaanod ng malaking baha. Ayan. Tapos kahapon, napanood ko, hindi ko alam kung saang bansa ito, yung mga sasakyan ay inaanod ng malaking baha. Ang daming sasakyan na ang tubig ay umapaw na, ang lakas ng agos, yung mga sasakyan ay inaanod.
Yung mga nakasakay doon humihingi ng saklolo. Kasi malakas ang ulan sa ibang bansa at katulad sa Pilipinas, tumataas din ang tubig baha kung kaya't naaanod ang mga bagay na hindi matitibay o hindi po matatag. Ganyan din ang unwavering faith. Ang unwavering faith ay tumutukoy sa pananalig na hindi madaling maanod ng baha ng problema. Sino rito sa inyo may problema? Taas ang kamay ng mga may problema. Buti pa yung iba walang problema. Sana all. No, tinitignan ko si sister Hindi siya nagataas ng kamay. Wala kang, sis, totoo yun, wala kang problema? Uy, mayroon pala Ba't di ka nagtaas ng kamay? Napasana all tuloy ako. Di ba? Tanungin mo nga katabi mo, may problema ka ba? Pag sinabi niyang wala, sumigaw ka ng sana all. Di ba? Di ba? Lahat tayo may problema. Dumadaan tayo sa malakas na baha ng problema. Gustong tangayin tayo ng problema. Pero hindi tayo matangay. Bakit? Dahil meron tayong unwavering faith. Ano sa Tagalog ang unwavering faith? Matibay na pananampalataya. Yan. At ang sabi, hindi lamang problema, pagsubok at tukso ay parang baha na gusto tayong tangayin at ilayo tayo. Dalhin tayo doon sa Manila Bay. Di ba? Tinatangay. Kasi lahat po ng mga river natin, pag tinangay kayo niyan, ang bangkay nyo, matatagpuan na lang sa Manila Bay. Kasi yun po lahat ang lusot ng mga rivers po natin. Maging Pasig River natin, lahat yan, dun po ang tungo sa Manila Bay. Doon na lang makikita ang mga bangkay ng mga taong inanod ng baha. Amen po ba? So, yan. Ngayon, pinag-uusapan natin ang patungkol sa uri ng faith na taglay ni Abraham. Ang tawag ay unwavering faith. Tunghayan natin ang aklat ng Roma, Kabanata 4, talatang 18 hanggang talatang 25. Ayan. Mula sa Pinoy version. Lahat ng babae ay tumayo. Nag-iisip pa sila kung babae sila. Tinignan ko yung iba. Sabi ko, lahat ng babae tumayo. Tahimik, nag-iisip. Babae. Ay salamat. Na-realize niya, babae pala siya. Okay? Kamayan mo naman katabi mo, sabi mo, buti na-realize mo, babae ka pala. Okay? Basahin natin itong talatang ito. Ready? 1, 2, 3. At naging tatay siya ng maraming bansa. Ito ang nakasulat sa Scripture. Magiging napakarami ng lahi mo. Halos 100 years old na siya noon, pero hindi nanghina ang faith niya. Kahit alam niyang halos patay na ang katawan niya at hindi kayang magbuntis ni Sarah. Hindi nawala ang faith niya at hindi siya nagduda sa pangako ng Diyos. Pinalakas siya ng faith niya at pinuri niya. Next slide. Kaya dahil sa faith niya, tinuring siyang matuwid ng Diyos. Hindi lang para kay Abraham, sinulat yung mga words na tinuring siyang matuwid. Sinulat din to para sa atin na ituturing niyang matuwid kasi naniniwala tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Dahil sa mga kasalanan natin, kaya siya pinapatay at binuhay siya para gawin tayong matuwid. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Panginoon ang palakpakan natin, ha? Yan ba yung best na palakpak para kay Lord? Yung matinding palakpak para kay Lord. Yan. Makakaupo na po kayo. Salamat sa pagbasa po natin ng kanyang mga salita. Sa Roma 4, talatang 18 hanggang talatang 25. Ang ating pinag-uusapan ay si Abraham. Sino si Abraham? Let me introduce to you, sino ba si Abraham? Si Abraham po ay tinawag sa Bible na ama ng pananampalataya. Na ibig sabihin ng ama ng pananampalataya ay
halimbawa si Abraham ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Okay? Isa siyang napakagandang halimbawa kung pananampalataya din lang ang pag-uusapan. At dito ay atin pong tignan ang background story nitong Roma 4:18 hanggang 25 na ating binasa. Na kung saan ay nabasa natin diyan na si Abraham ay nanalig kahit nasa kawalan na siya ng pag-asa. At siya ay, ika nga ay 100 years old na, pero nagkaanak pa rin. Kasi sumampalataya siya. Ngayon, ating tignan yung background ng kasaysayang yan. Kasi itong si Abraham ay pinangakuan ng Diyos noong siya ay 75 years old lang. Ilang taon si Abraham? Yes. Na siya ay magkakaanak mula sa asawa niya na si Sarah. Next slide natin. Noong si Abraham ay 100 years old na. From 75, mag-jump na tayo sa pagiging 100 years old ni Abraham. 100 minus 75 equals? 25. Uy, kami mong katabi mo, ang galing mo sa math. Sabi mo, ang galing mo naman sa math. 100 minus 75 is 25 years old. So, pagkatapos ng 25 taon, and Abraham was 100 years old, nangyari o natupad ang pangako ng Diyos sa kanya na siya ay magkakaanak. Nangyari po yun. Pero hindi ganon kadali ang pinagdaanan ni Abraham. Simulan natin ang story sa Genesis chapter 12, 4-7. Bakit ko nasabing 75 taon si Abraham noon nang siya ay pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng mga anak? Ang sabi ng verse 4, noong 75 years old si Abram, yan pa ang dati niyang pangalan, umalis siya sa Haran gaya ng inutos sa kanya ni Lord. Sumama sa kanya si Lot, isinama niya ang asawa niyang si Sarai at ang pamangkin niyang si Lot at nagpunta sa Kanaan. Dala nila ang lahat ng yaman na napundar nila at lahat ng alipin na nakuha nila sa Haran. Pagdating sa Kanaan, okay, i-skip na natin, verse 7 na po tayo, nagpakita si Lord kay Abram at sinabi sa kanya, ito yung lupaing ibibigay ko sa lahi mo. So, ibig sabihin, yung event na yan, ang edad ni Abraham nung mangyari lahat yan ay 75 years old. Na ang sabi, ibibigay ko, pag sinabing lahi, sa mga anak at apo mo. Ibibigay ko sa mga anak at apo mo ang lupaing ito ng Kanaan. Ilang taon si Abraham nang tinanggap niya ang pangakong magkakaanak siya? 75 years old. Ngayon, inulit-uli ng Diyos ang pangakong iyon na siya ay magkakaanak. Sa Genesis chapter 15, verse 1-6. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Ang pangitain, ibig sabihin po niyan, ay hindi yan isang normal na nakakita ka ng isang pangyayari, kundi pwede po na may nakikita kang isang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Ang tawag doon ay panghitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana
ng aking ari-arian. So from the time ng pinangakuan siya ng Diyos, nabibigyan siya ng anak, hanggang sa dumating itong Genesis 15, ay wala pa rin yung katuparan ng pangako ng Diyos. Pero inulit ni Lord yung pangako niyang bibigyan siya ng anak. Next slide. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So dito, nung inulit sa kanya ng Diyos yung pangako, at ang sabi ng ating binasa, si Abraham ay sumampalataya, naniwala at nagtiwala kay Yahweh. Yan ang pangalan ng Diyos, si Yahweh. At dahil sa kanyang pananalig, siya daw po ay itinuring na isang taong matuwid. Dito pa lang po, sa panahon ni Abraham, nakita na po natin na ang tao pala ay po pwedeng maging matuwid, hindi dahil sa mabuti siya, hindi dahil sa mabait siya, kundi dahil sa kanyang pananalig o pananampalataya sa Diyos. Sa makatuwid, ang tao pala ay pwedeng maging katanggap-tanggap sa Diyos kung ang taong yun ay kakikitaan ng malaking pananampalataya sa Diyos. Ngayon, nasa bagong tipan tayo, ipinangangaral natin na ang tao ay magiging matuwid lamang kung sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, yung pangangaral ng patungkol sa pananampalataya ay ipinangaral ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Ang gamit nilang Bible ay matandang tipan. Wala pang bagong tipan na nasulat noong panahong yon na nangangaral sila Mateo, sila Juan, no, sila Marcos, sila Pablo. Ang Biblia pa lang noon ay ang matandang tipan kung saan ay nakasulat ang kasaysayan ni Abraham sa aklat na yon. Sa makatuwid, dito ay pinakita po sa atin na ituturing ng Diyos na matuwid ang isang tao, hindi dahil gumagawa siya ng mabuti, hindi dahil mabait siya sa kapwa niya, kundi dahil siya ay may pananalig o pagtitiwala sa Diyos. Gusto mo bang maging matuwid sa harapan ng Diyos? Pag sinabing matuwid, parang inari kang wala kang nagagawang kasalanan. Di ba pag sinabing matuwid, wala namang, pag sinabing baluktot ka, ibig sabihin ng baluktot, marami kang ginagawang mali o kasalanan. Pag sinabing matuwid, wala kang nagagawang kasalanan. Pwede palang ituring ang isang tao na walang nagagawang kasalanan dahil sa kanyang pananalig o pagtitiwala sa Diyos. Sa makatuwid, ang pagpasok sa langit ay hindi dahil sa mabait siya, hindi dahil sa marami kang mabubuting, magandang ginawa sa tao, sa kapwa mo, kundi dahil ikaw ay nananampalataya, nananalig, at nagtitiwala sa Diyos. Yan pala ang kailangan. Dahil si Abraham, itinuring siyang matuwid nang siya po, kapatid, ay nanalig at sumampalataya. Parang tayo, nang tayo ay dumalo sa ganitong Bible study, tayo ay naniwala patungkol kay Jesus. Hindi natin nakikita si Jesus, pero naniwala tayo na may Jesus. Naniwala tayo na may Jesus na napako sa krus, may Jesus na nalibing, at may Jesus na nabuhay na muli
mula sa mga patay at may Jesus na umakyat sa langit at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Nananalig tayo. So sa makatuwid, tayo ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang dami nating kasalanan. Di ba? Sa totoo lang, ang dami natin tinatagong kasalanan sa buhay natin. Pero pag tinignan ka ng Diyos, hindi na kasalanan ang nakikita sa iyo. Ang nakikita sa iyo ay pananampalataya sa Kanya. At yun ang nagbubura ng iyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Tayo rin ay katulad ni Abraham na nagsimula, na manalig sumampalataya at inari tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Next slide natin. Nung umpisa, hindi pa po matatag ang faith ni Abraham. Parang tayo. Nung tayo'y nag-uumpisa pa lang sa ating paglilingkod sa Panginoong Hesus. Bagamat tayo ay sumampalataya, nanalig kay Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero hindi naging mabilis na malakas, matatag at matibay ang ating pananampalataya. Minsan nararanasan pa rin po natin na tayo po ay nahihikayat sa mga gawaing hindi marapat. Minsan po ay nag-aalinlangan din sa atin tayo minsan kung totoo nga ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Katulad ni Abraham. Ang sabi rito sa Genesis 16:1-3, lahat ng kalalakihan ay tumayo. Yan. Huwag ka na mag-isip kung lalaki ka. Okay? Basahin natin sabay-sabay ha. Kadalasan pag ako nagpabasa sa lalaki, habulan kanya-kanya, di ba? Ngayon, tignan natin kung organized ang mga lalaki. Kung may improvement na. Okay? Hopefully, nawa nag-improve ang mga lalaki ngayon. Ready? 1, 2, 3. Magsisimula sa itang hindi 1, 2, 3. Hindi. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang aliping ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai at pinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Makakaupo na. Ba, mukhang tumama tayo ngayon. Palapakan naman natin, mga kalalakihan. Hallelujah. So dito, pagkalipas ng 10 taon, from 75 years old, at ang sabi, so, 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan. Kasi nung magpunta siya sa Kanaan, he was 75 years old. At di ba nangako sa kanya ang Diyos na bibigyan siya ng mga anak. Ngayon, sabi, 10 taon na si si Abraham sa Kanaan. Ilang taon na si Abram? Iyon, 85 years old na, nung medyo po, ika nga ay nanghina ang pananampalataya ni Abraham. Parang ikaw, pagkalibas ng 10 years mong pagiging mananampalataya, nanlalamig ka na. Tinatamad-tamad ka nang magbasa ng Bible, umattend ng life group, dumalo ng ating prayer meeting, at ng Sunday service. Di ba? Nawawala ng gana, nawawala na ng interest. Parang nakakalimutan na ni Abraham yung pangako ng Diyos. Kaya ang nangyari, nilapitan siya ni Sarai. At ang sabi sa kanya, maaring talagang di ata tayo magkakaanak. Yung pangako ng Diyos, hindi pa dumarating, 10 years na. Magmula nung sabihin sa'yo na magkakaanak tayong dalawa. Ganito na lang ang gawin natin. Sipingan mo. Gawin mong asawa ang katulong ko, si Hagar.
para magkaanak ako sa kanya at mangyari yung plano ng Diyos. Nakuha nyo? Anong ginawa ni Abraham? Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarah. So dito, nakita po natin na dahil hindi nga magkaanak at hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos sa kanila, gumawa sila ng pamamaraan para mangyari yung plano ng Diyos. Minsan ganun tayo. May mga gusto tayong mangyari sa buhay natin. May mga natatanggap tayong pangako ng Diyos. At minamadali nating mangyari yung bagay na yun. Kaya gagawa tayo ng paraan para maganap yun. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Kasi, hindi naman sinabi ng Diyos na magkakaroon ka ng anak sa ibang babae. Hindi sinabi kay Abraham yun. At maliwanag kay Abraham, magkakaroon siya ng anak sa asawa niya na si Sarah. So, dito po, nakita ko na ika nga ay nagsikap na gumawa ang mag-asawa para mangyari yung pangako ng Diyos. Pero, nabigo din yung dalawa. Bagamat nagbuntis yung katulong at ang ipinangalan ay Ishmael. Pero hindi rin po naging maganda ang naging relasyon ng misis niya dito po kay Hagar at dito sa bata. Kaya ang nangyari, ang sabi ni Sarah, palayasin mo yung anak mo sa labas na yan. At pati yung katulong ko na inasawa mo, ay palayasin mo na rin. Siyempre, laking problema nun. Anong gagawin ko? Hindi alam kung anong gagawin ni Abraham, nagsalita sa kanya ang Diyos. Sumunod ka sa sinasabi ng misis mo. Palayasin mo ang naging anak mo doon sa katulong mo. At pati yung naging asawa mo, kinuha mong asawa na katulong mo, ay paalisin mo na rin. Masama ang loob ni Abraham doon sa nangyaring iyon. Pero wala siyang magawa kasi hindi pala kalooban ng Diyos yung ganong bagay. Minsan tayo, sa gustong-gusto natin gawin yung gusto ng Diyos, gagawa tayo ng paraan sa sarili natin. Hindi ayon sa pamamaraan ng Diyos, kundi ayon sa pamamaraan gusto natin. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging maayos at maganda ang naidudulot nun sa buhay natin. Marami tayong minsang pinagpapasyahan sa buhay natin na kalaunay pinagsisisihan natin yung mga maling pasya na ginagawa natin sa buhay. Kasi nga, sa kadahilan ng gustong-gusto nating mangyari yung plano ng Diyos, yung pangako ng Diyos sa atin, hindi na natin na ikukonsulta sa Diyos yung mga iba pang balakin natin na gagawin natin. At pag ginawa natin, nagbunga nga ang problema, nalaman natin hindi pala kalooban ng Diyos to. Naku, pinag-give up sa akin ni Lord ang bagay na ito. Parang pagbo-boyfriend o pag-girlfriend. Dahil nagmamadali kang mag-boyfriend, kahit sino na lang ang lumapit. Dahil nagmamadali kang magka-girlfriend, kahit sino na lang liligawan mo. May napasagot kang isang babae. Kaya lang, noong ikaw ay naglilingkod na kay Lord, nagsalita sa iyo si Lord, hindi siya para sa iyo. Naku po, paano kaya yun? Mahal ko na. Di ba? May ibibigay ako sa iyo na higit pa dyan. Naku po, Lord mahal ko na ito nagmadali ka kasi. Amen? Nagmadali ka, kaya yan, tuloy, sugatan ka. Di ba? May mga regrets kang nararanasan tuloy. Puro regrets, sayang, nagmadali kasi ako Akala ko walang darating na iba pa. Meron pala. Kaya puro panghihinayang.
Nangyari kay Abraham yun. Kaya nagkaroon siya ng regrets. Nagmadali silang mag-asawa na magkaanak sa pamamaraang ng tao, hindi ayon sa pamamaraan ng Diyos. Kaya huwag kang magmamadali. Kung hahanap ka ng magiging boyfriend mo at magiging boyfriend mo at girlfriend mo, huwag kang magmadali. Hintayin mo, may dadalhin ang Diyos para sa iyo. Amen? Kaya kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang magmamadali. Minsan nagmamadali, kaya tuloy walang nangyayari at napupunta sa isang hindi magandang sitwasyon ng buhay. Sa totoo lang po. Kaya po minsan nasasadlak sa matinding kalungkutan at kabiguan ang isang tao dahil sa kanyang pagmamadali. Kasi nauso ngayon ng instant eh. Kaya may instant coffee, instant noodle, di ba? Maraming instant ngayon. Kaya gusto na rin natin instant. Di ba? Sabi sa katabi mo, huwag kang magmadali. Maghintay ka. Parating na yun. Amen? Palagpakan naman natin si Lord. Pag nagmamadali ang isang tao, ibig sabihin na babawasan ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Para bagang iniisip mo mas magaling ka kaysa sa Diyos eh. Di ba may ganun eh? Para bagang mas mahusay kang pumili kaysa sa Lord. No, hindi. Mas magaling si Lord. Amen? Mas mahusay si Lord. Yun po. Kaya pag ang tao nagmamadali sa mga desisyong ginagawa niya sa kanyang buhay, ang nangyayari po kapatid, ay nagkakaroon siya ng kawalan ng pagtitiwala o pananalig o pananampalataya sa Diyos. Naranasan yun ni Abraham. Hindi si Abraham nagsimula agad na malakas at matibay o unwavering ang kanyang pananampalataya. Hindi po. Katulad natin si Abraham na nagsimula na ang faith humahapay-hapay. Minsan malakas, minsan mahina. Minsan may time dadalo ka sa church. Ang bigat-bigat ng mga paamong hiyakbang. Ang tindi ng mga problema. Brad, hello. Kasi parang tayo'y susuko na. May time dadalo ka sa church, energetic, hello sa inyo. Ang lakas-lakas ng iyong pananampalataya. Next Sunday, malungkot ka na naman. Nung sumunod na Sunday, masaya ka. Noong next Sunday, hindi ka na makalakad, gumagapang ka na papunta sa church. Dahil, bakit? Pabago-bago, amen? Ang kalagayan ng ating spiritual na buhay. Naranasan niya ni Abraham na halimbawa ng unwavering faith. Kung si Abraham, naranasan niyang pabago-bago ang kondisyon ng kanyang pananampalataya, pero naging halimbawa ng unwavering faith. Pwede rin maranasan natin na tayo kapatid, minsan mainit, minsan malamig sa paglilingkod sa Diyos, minsan mahina, minsan malakas ang pananampalataya, pero hindi yan ang wakas ng ating buhay. Pwede ang katapusan niyan, tayo ay merong matatag at malakas na pananampalataya na katulad kay Abraham. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang matulad kay Abraham. Amen? Ngayon, alam niyo po ba na si Abraham ay halos bagsak na pero na-revive ang kanyang faith kay Lord? Ayan o, na-revive ang faith niya kay Lord nang sabihan siya, Abraham, mali ang ginawa mong pagpayag na magkaanak sa inyong katulong. Sinabi sa kanya ng Diyos na hindi si Ishmael, yung anak niya doon sa katulong nila na si Hagar, ang pinangako ng Diyos sa kanya na pagmumulan ng kanyang lahi. Tignan natin kung paano na-revive ang kanyang pananampalataya.
Genesis 17, 1-7, nang si Abraham ay 99 na taon na si Abraham. From 85 years old, di ba kanina 85 to 99, 99 minus 85. Mahusay sa English dyan, 99, after 14 years, from 85 years old. Di ba 85 years old, nang siya ay pumayag na sipingan si Hagar. Amen po ba? Nang bumagsak ang spiritual life niya, he was 85 years old. Nung 99 years old, kinausap siya ng Diyos. Mind you, 14 years, bagsak ang spiritual na buhay. Ikaw, ilang taon nang bagsak ang iyong spiritual, ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ito 14 na taon, bagsak ang spiritual life niya. Pero, ito, nang siya'y 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin. Kung ang isang taong masunurin, sasabihin mo bang sumunod? Kung masunurin na siya. Sino ang sinasabihang sumunod ka? Yung hindi sumusunod. Amen po ba? Sasabihan mo ba ang taong sumusunod sa'yo, oy, sumunod ka sa akin. Ang sinasabihan nun, yung hindi sumusunod. Bakit sinabihan si Abraham, sumunod ka sa akin? Dahil hindi siya sumusunod sa Panginoon. Katulad mo rin siya. Disobedient. Amen? Disobedient din siya kay Lord before. At ang sabi sa kanya, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Bakit pinag-iingatan siyang na walang dungis o walang kapintasan ang pamumuhay niya? Ibig sabihin, nabubuhay siya na may mga kasalanang nagagawa. Nakuha nyo? Para ka rin si Abraham. Marami ka rin kasalanang tinatago sa buhay mo. Okay? At ang sabi ng Diyos sa kanya, ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Yun, inulit ng Lord sa kanya. Pararamihin ko ang iyong magiging mga anak. Next slide. Pagkarinig nito, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, verse 4, lahat ng babae tumayo. Yan. Lahat ng babae. Iyon. Iba hindi na nag-isip. Okay? Kasi siguradong babae nga siya. 1, 2, 3, verse 4, ito ang aking tipan. 1, 2, 3, go! Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa. At may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. At ako'y magiging Diyos ninyo. Next slide. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarah ang natawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Muling nagpatira pa si Abraham. Ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sa 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilili pa ba siya ngayong siya'y 70 taon na? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Kaya sumagot ang Diyos, hindi, ang asawa mo si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Amen. Palapakan natin si Lord sa pagbasa ng mga kababaihan. Ayan. Alam niyo po, sinabi sa kanya ng Diyos, magkakaanak ka sa misis mo.
Sabi niya, Lord, wag na po, si Ismael na lang yung anak ko doon sa naging kabit ko. Di ba? Si Ismael na lang. Anong sabi na Lord? Hindi siya. Nirebuke siya ng Panginoon. Hindi siya. Amen? Ang sabi niya, no, hindi siya. Sabi doon, no, ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. So dito, kapatid, na-revive siya nang siya ay i-correct ng Diyos sa kanyang buhay. Kinorek siya ng Panginoon. Kasi ininsist niya, si Ismael na lang po. Di ba? Sa kanya na lang po ninyo tuparin. Hindi, sabi ng Diyos. Nagkakamali ka, Abraham. At diyan, kapatid, nagsimula si Abraham sa isang panibagong pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng second chance. Kahit may pagkukulang si Abraham, hindi siya binitawan ng Panginoon. Parang ikaw, kahit marami kang pagkakasala na nagagawa laban sa Diyos, kahit marami kang pagkukulang laban sa Diyos, hindi ka binibitawan ng Panginoon. Kasi tignan ninyo for 14 years, magmula ng sipingan niya yung kanilang katulong at nagkaanak siya, ang pangalan na Ismael. Hanggang sa dumating ang 99 years na si Abraham. Ang 99 less 85 ay 14 years. 14 years na si Abraham ay nasa maling paniniwala na si Ismael ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pero dito, kapatid, hindi siya binitawan ng Lord. Bagamat nasa pagsuway si Abraham, hindi binago ng Diyos ang pangako niya. Amen po ba? May pinangako ba sa iyo ang Diyos? At sa mga pangakong yun na sinabi sa iyo, maaaring 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, tignan mo ang buhay mo ngayon. Marami kang pagsuway sa Diyos. Dahil ba doon ay kakalimutan na ng Diyos ang pangako niya sa iyo? Bibitawan ka na ng Panginoon? Si Abraham po hindi binitawan ng Diyos. Bagamat nasa pagsuway si Abraham, pero nandun pa rin ang biyaya ng Diyos sa kanya. At siya ay dinalaw pa rin ng Panginoon, nirebuke si Abraham, kinorek si Abraham, binigyan siya ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Hallelujah. At si Abraham, I do believe, ay nagsisi sa bagay na ito. Ang tindi ng salitang hindi na yun sa verse 19. Yung verse 19. Di ba? Ano, yung sa ibaba, kaya't sumagot ang Diyos hindi. Yung iba, nung magbasa kayo, hindi kayo huminto Hindi ang asawa mong si Sarah, diniretso agad ninyo Hindi ang asawa mo, hindi. Dapat, hindi. Tapos, ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Ano yung hindi na yun? Yun yung sagot ng Diyos na sabi ni Abraham, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana na mga ipinangako nyo sa akin? Ini-insist niya, yung kanyang ginawang pamamaraan, yun na lang ang tanggapin ng Diyos. No, sabi ng Lord, hindi. Pamamaraan mo yan. Hindi iyan ang aking pamamaraan. Pero ang hindi kita binibitawan, still, ang pangako ko ay mananatili. Maglilihi at manganganak ang asawa mong si Sarah. Wow. Alam niya po, dito ay na-revive siya. Parang tayo. Pag tayo nare-rebuke, pag tayo kinokorek, at tinatanggap natin yun, nare-revive ang ating faith. Dito ko nakita ang susi para muling mabuhay ang pananampalataya natin sa Diyos. Tanggapin natin ang correction ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong magtatampo sa preacher
kung sa kanyang pangangaral ay natamaan ka. At ang response mo, hindi na ako babalik sa Sunday. Na dapat ay bumalik ka uli dahil nabuhay ang iyong pananampalataya. Itinatama ng Diyos ang iyong mga pagkakamali. Pag po itinama tayo sa mga maling ginagawa natin at tinanggap natin yun, yun na po ang hudyat na muli, kapatid, babubuhay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya wag niyo pong hahayaan na kayo'y magtampo kung halimbawa nire-rebuke at kinokorek ka ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral. The more na ikaw ay tinatamaan, sumisigaw ka ng more. Pag nasa pool ka, sabihin mo lang, more. Alam na this, na ikaw yung natamaan na yun. Sabihin, kaya ka nagmomor, hindi nagmomormoring ka. Nagmomor ka, pag sinabing more sa Tagalog ay, sige pa. Ibig sabihin, tinatanggap mo yun. At tandaan nyo kapatid, pag tinanggap mo yun, magulat ka, para kang si Abraham. Muli, sumigla ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Dati parang ililibing na yung iyong pananampalataya. Kasi parang namamatay na yung pananampalataya mo sa Diyos eh. Parang hindi ka na makapagtiwala sa Panginoon. Pag may problema, para bagang hindi ka na makaasa sa Diyos na tutulungan pa kaya ako ng Diyos. Pagi ko, hindi na siguro, wala na. Ganun ba? Ibang parang namamatay na yung iyong pananampalataya. Pero, pag ikaw ay kinorek, nirebuke, itinuwid ka ng Diyos, hallelujah, at tinanggap mo yun, mabubuhay ang iyong pananampalataya. Mananariwa ang pagtitiwala mo sa Diyos. Parang yung awit, di ba? Yung awit, yung patungkol sa faith, di ba? Let faith arise. Amen? Muling bumabangon ang iyong pananampalataya. Dito, bumangon ang pananampalataya ni Abraham. Purihin ang pangalan ng Diyos. Pagsinin ninyo ito. Nung next slide natin, nung malaman ni Abraham na magkakaanak pala siya kay Sarah, anong ginawa niya? Nagtawa siya. Magkakaanak ako kay Sarah. Bakit? Hindi siya halos makapaniwala nung marinig niya yun. Ang sabi ng Genesis 17 verse 17, basahin natin, sabay-sabay. Are you ready? Yes. Iba, nagbabasa na agad eh. Siyempre, sabay-sabay nga. 1, 2, 3. Ang misis niya, 90 na. Parang lola ko na namatay ng 94 years old. Tapos ito namang si Abraham, 100 years old. Siguro gaganon-ganon na si lolo, nangiginig-ginig na, magkakaanak pa ba ako? Eh pag ang babae 90 anyos na, tuyo na yung fallopian tube niyan. Yung ovary niyan, palagay ko, wala na. Nabubulok na yung ovary niyan. At yung uterus niya, yung kanyang bahay bata, palagay ko makunat na yun. Paano pa magkakaanak? Yun po ang problemang kinakaharap ni Abraham. Kaya natawa siya, sabi niya, sabi niya, paano mangyayari yun? 100 years old na ako. Uugod-ugod. Sa ibang translation, nakalagay ugod-ugod eh. Yung uugod, ano yun? Sample nga ng uugod-ugod. Sino? Brad, alika dito. Si JM ba ito? Si JM. Alika, JM. Alika. Mag-artista ka sandali.
O tayo ng volunteer na isang artista. Ayan. In the person, alika, JM. Tayo ka. Sige nga. Pakita mo sa kanila paano lumakad na ugod-ugod. Uugod-ugod na. Mukhang hindi makakaisa eh. Hindi ba? Wala na eh. Kaya natawa siya. Pero, bagamat siya ay natawa, gayon pa man kapatid, pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Saan? Makikita natin yan kapatid sa aklat ng Roma 4, yung binasa ko kanina. Roma 4:18 hanggang talatang 20. Yan. Salamat. Thank you. Buti maagap yung atin pong in charge dyan sa PowerPoint. Ang sabi ng verse 18, ito, nanalig si Abraham. Ibig sabihin ng nanalig, sumampalataya. Kahit hopeless na, nasa kawalan na siya ng pag-asa, at naging tatay siya ng maraming bansa. Ito ang nakasulat sa Scripture, magiging napakarami ng lahi mo. Verse 19, halos 100 years old na siya noon. Nung tumuntong siya ng 100 years old, ang sabi, hindi nanghina ang faith niya. Kahit alam niyang halos patay na ang katawan niya. Kasi 100 years old. Amen? Mukhang wala nang ibubuga. 100 years old eh, kaya halos patay na ang katawan niya. At hindi na kayang magbuntis ni Sarah. Dahil ilang taon si Sarah? 90. Meron ba dito 90 years old? Volunteer ka ng mga 90 years old dito. Wala 90 years old dito. May 100 years old pa ba lalaki dito sa atin? Wala, no? Okay, palagay ko yung mga 90, 100, nasa mga ano na yon. Hindi na sementeryo ka naman. Ang bilis naman. Nakahiga yung sa tumba-tumba. Yung upuan na tumba-tumba na ganun. Nagpapahinga ngayon yun. Hindi makapunta sa simbahan na yun. Diba? Mahina na ang katawan nila. Pero dito, nakita ho natin, kapatid, pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Una, lagay natin doon sa slide na, pero pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. Number 1, hindi umurong ang faith ni Abraham. Sa halip ay nagtiwala siya sa Diyos dahil kinilala niya na tapat ang Diyos na nangangako. Nilabanan ng kanyang faith. Kasi lumakas yung faith ni Abraham. Yung bandang dulo ng kanyang buhay, nung 100 years old na siya, doon lumakas ang kanyang faith. No? Nilabanan ng kanyang faith ang bad situation nila ni Sarah. Kasi hopeless condition po silang mag-asawa na magkaanak. It's impossible na magkaanak sila. Una, 90 years old na si Sarah. Ikalawa, 100 years old naman si Abraham at uugod-ugod. At ikatlo, hindi lang si Sarah ay 90 years old. Baog pa po yung ali. Baog. So, paano nga magkakaanak? Nasa kawalang pag-asa. Pero, bagamat nandoon sila sa bad situation ng kanilang buhay, si Abraham ay nagtiwala sa Diyos dahil pinanghawakan niya, pag nangako ang Diyos, tapat ang Diyos. Amen? Nagaganap ng mga bagay na yun. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hindi umurong ang Diyos. Kaya po, nakita ho natin dito na si Abraham, hindi niya pinayagan na yung pangit na sitwasyon ng kanilang buhay ay makaapekto sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi niya inalaw na yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay maapektuhan ng
ganoong negative na nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Kaya wag tayong papayag na yung sitwasyon natin sa buhay, bagamat pangit, maapektuhan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi sa verse 19, halos 100 years old na siya nun, pero hindi nang hina ang faith niya. Pag sinabing halos 100 years old na, ibig sabihin, siya ay mahinang-mahina na, pero hindi nang hina ang faith niya. Mahina ang katawan niya, pero hindi mahina ang faith niya. Ibig sabihin, hindi naapektuhan ang faith niya ng bad situation ng kanyang buhay. Ikaw ba ay nasa bad situation ng buhay mo? Para bang pangit ang nangyayari sa buhay niyo? Broken families ba ang na-encounter mo ngayon? Hindi nakakasundo si mama at si papa? Nawalan ba ng trabaho si mama mo o si papa mo? Namatayan ka ba ng nanay at tatay na parang nag-iisa ka na lang? Nawalan ka ba ng trabaho? Binrake ka ba ng boyfriend mo o ng girlfriend mo? Nahinto ka ba ng pag-aaral? Nagkasakit ka ba? O meron bang member ng sakit sa pamilya ninyo na ospital ngayon at nag-aagaw buhay? Ibig sabihin, ang sitwasyon na kinabibilangan mo ngayon ay hindi maganda. Pero wag mong payagan na maapektuhan ang iyong pananampalataya sa Diyos ng mga worst or bad situation na ito sa buhay mo. Tumulad ka kay Abraham. Hindi nawala ang faith niya sa Panginoon. At hindi siya nagduda dahil sa hindi magandang sitwasyon nilang mag-asawa. Sa halip, pinalakas niya ang kanyang pananampalataya at nagpuri siya sa Diyos. Hallelujah. Amen? Alam niyo po, next slide natin. Hihina ang faith natin kay God kung nakapako ang isip natin sa problema at hindi sa Diyos. Pag ang isip mo laging nakatuon sa problema, hihina ang faith mo. Kasi si Abraham, sabi diyan, hindi humina ang faith ni Abraham. Bakit? Dahil nakapako ang isip niya, hindi sa problema, kundi sa Diyos. Saan nakapako ang isip ni Abraham? Hindi sa problema. Amen? Kundi sa Diyos. Anong talata? Ayan. Roma 4:20 hanggang 21. Anong sabi ng talatang 20? Hindi nawala ang faith ni Abraham. Hindi siya nagduda sa pangako ng Diyos. Pinalakas siya ng faith niya at pinuri niya ang Diyos. Bakit? Verse 21. Dahil sigurado si Abraham na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Siya nakatingin ang kanyang isip sa Diyos na tutupad. Sigurado siya na gagawin ng Diyos. Amen? Ang kanyang pangako. Kaya minsan, may mga taong humihina ang faith kasi nakatuon lagi sa problema. Puro problema ang siyang ini-entertain niya. Doon siya nakatingin sa problema, wala na naman kaming pera, walang pera, walang pera, walang pera. Doon nakatingin sa walang pera. Hindi siya nakatingin kung ano ang magagawa ng Diyos niya na kanyang pinaglilingkuran. At dito, nakita ko kapatid, no? Pag may faith tayo sa Panginoon, pag may faith tayo na matibay, yan, magagawa pa rin natin na sumamba sa Diyos kahit bad ang sitwasyon sa ating buhay. Pag malakas, pag meron kang unwavering faith, amen? Magagawa mo pa rin sumamba sa Diyos kahit pangit ang nangyayari sa buhay mo. Kahit wala kang pera, kahit wala ka pang boyfriend, kahit wala ka pang girlfriend. Amen? Kasi yung iba pagka walang girlfriend, walang boyfriend, parang walang buhay eh. Naiinggit siya sa mga may boyfriend, sa mga may girlfriend, magdi-December na. At maaaring awitin mo, ang December mo ay malungkot dahil miss kita. Yung mga ganun. Di ba? Oh.
Pero dito, kapatid, pag mayroon tayong pananampalataya na matibay, magagawa mo pa rin na sumamba sa Diyos. Tignan natin, anong sabi ng Roma 4:20? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Hindi nawala ang faith niya at hindi siya nagduda sa pangako ng Diyos. Pinalakas siya ng faith niya at pinuri niya ang Diyos. Yes, tignan ninyo. Ilang taon si Abraham? 100 years old. Tapos ang misis niya, 90 anyos, baog pa. Sabi ng Diyos, magkakaanak kayo sa pagtungtong mo ng 100 years old. Pero sa halip na mag-complain si Abraham, ano ang sabi? Pinuri niya ang Diyos. Sabi niya sa misis niya, Tena, sumamba tayo sa Panginoon. Guro, inipitahan natin, dalo tayo ng isang Christian fellowship. Dumalo tayo ng gawain sa Diyos. Huwag nating itindihin ang mga kinakaharap nating problema at pagsubok sa buhay. Unahin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. Amen? Iyan ang siyang malakas ang pananampalataya. Sino sa inyo may problema sa buhay? Taas ang kamay. Pero nandito ka ngayon at sinamba mo ang Diyos. Ano ang tawag dyan? Unwavering faith. Kamayan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, congratulations. Sa gitna ng mga problema mo sa buhay, sabi mo, kamayan mo. Sabi mo, sa gitna ng mga problema mo sa buhay, nagawa mo pa rin sumamba sa Diyos. That is an example. Sabi mo, that is an example of unwavering faith. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. At saka ko itutuloy ang continuation nito. Hindi pa tayo tapos. Medyo, ang oras ko lang ay 2:30. Kasi pag tinuloy ko, aabot na naman nila ako ng 3:00 ng hapon. Ang hirap na po. Nakakapagod din ng aral. Di ba? Ang hirap din mag-preach, kala nyo ba? Sabi sa pagtapos ko mag-preach, naghahanap agad ako na may inuman kong tsokolate, mainit eh. Kasi minsan lumalabas, matanda na tayo eh. Di ba? Amen? Ganyan talaga. Nung kabataan ko pa, okay lang yan. Madalas akong tumatalo sa preaching. Ayan. Kala ko kung anong gagawin. Okay, yan. So mga kapatid, tandaan niyo po, halimbawa yan ng unwavering faith sa Panginoon. Kaya kumamay ka ng 3 tao na hindi mo kilala. Sabi mo sa kanya, congratulations. Nagawa mong sumamba sa Diyos. Alam ko, marami kang problema. Alam ko, marami kang pinagdadaan ng pagsubok. Pero inuna mo, katulad ni Abraham, ang Diyos. Maaaring pumunta ka dito, pamasahe lang ang dala mo. Wala pang baon para bukas. Malaking problema yan. Pero inuna mong sumamba sa Diyos katulad ni Abraham. Sa sinasabi mo kasi, si Lord na ang may problema nun. Amen? At si Lord gagawa ng milagro sa iyo. Amen? Magpo-provide ng iyong pangangailangan. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Thank you.